Ngayon, pagmamayari na natin ang sira-sirang Honda na dapat sana'y dineklarang total loss. Ibinenta pa rin ito sa merkado. At ngayon, sa kasamaang palad, hindi natin alam na bili natin ang sasakyan na ito. Oo, nagkaroon pa nga kami ng Carfax na mismo mga nagbebenta ang nagbigay sa amin noon binili namin ang sasakyan na ito. At ipinakita pa nga doon na wala talagang halaga o gastos na naka-associate sa isang malaking aksidente sa kasaysayan ng sasakyan. May maliit na aksidente lang, mga $2,000. Ayos lang naman sa amin yon. Sa kasamaang palad, may mas malaking problema palang nakaamba. Hindi yon nakalagay o nakita namin sa Carfax nung binili ang sasakyan. Nangyari ang aksidente noong Enero ng 2020, pero binili namin ang sasakyan noong Pebrero ng 2021, may isang taon na pagitan. Kaya bakit hindi na-update ang Carfax? Pero mukhang hindi nga dahil nung binili namin ang sasakyan, akala namin ay nakakuha kami ng magandang sasakyan. Nagbayad kami ng halos $8,000 o $9,000 para sa sasakyang ito. Sa kasamaang palad, kamakailan lang naming napagtanto nang subukan naming ibenta ang sasakyan na ito na halos $15,000 ang pinsala nito. Ngayon, wala nang gustong bumili nito at nalaman lang namin yon nang sinubukan naming ibenta. May bagong potensyal na mamimili na nag-check ng VIN doon. Sinabi nila na hindi sila interesado. Doon namin nadiskubre na malaki ang kailangang ayusin sa kotse sa kabila ng itsura nito. Ano ang susunod nating gagawin? Sa dulo ng video, una, ibabahagi ko ito sa inyo. Kung gusto ninyong malaman kung paano kami napunta rito, paano namin nabili ang kotse na ito, at ano ang sitwasyong kinasangkutan namin, panoorin ito. Siguradong gusto nyong tapusin ang video na ito. Ipapaliwanag ko ang buong kwento. Ngayon, nandito na ang 2012 model na kotse. Gusto namin ito dahil maayos ang takbo at mechanical na aspeto. May 100,000 milya na ito at napakainam itong naging sasakyan para sa amin. Ginamit pa namin ito papuntang California noong nakaraang taon. Pero ngayon, may malalang kasaysayan ng aksidente ang kotse na ito. Gusto kong maintindihan, pinagdedebatehan ko ito. Anong gagawin natin sa kotse? At kung meron man sa inyo na may mga suhestiyon, pakilagay lang sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig pa ang mga opinion ninyo kung ano ang may papayo ninyo na gawin. Dahil parang naubusan na kami ng ideya. Pumunta kami, sinubukan ang kotse, binili, ginamit ng 4 na taon at ngayon lang nalaman na may malala pala itong history ng aksidente. Pumunta pa nga ako sa dealership na nagbenta sa amin ng kotse at tinanong ko sila tungkol dito. Wala silang masabi. Hindi ko alam. Kung ano ang alam namin, yun din ang alam ninyo. Kaya heto na tayo ngayon. Mayroon kaming kotse na may malalang kasaysayan na aksidente. Iniisip naming ibenta ito o baka ipalit sa iba. Alam mo na, panahon na. Mahigit 4 na taon na naming pagmamayari ito. Mga 4.5 taon na. At iniisip namin, alam mo na, panahon na siguro para mag-upgrade, ibenta, bumili ng bago, bumili ng iba o ipalit ito. Nandito na kami. Ano ang dapat naming gawin? Gamitin na lang ba ito hanggang masira o may iba ka pang suhestiyon? Sino talaga ang may pananagutan dito? Kami ba ang may kasalanan dahil di pa namin masyadong sinuri? Siguro kailangan pa ng isa pang Carfax. Di ko alam. Pero may Carfax kami na sabi nila ay updated. Kaya nung binili namin ang kotse, tama naman daw ang impormasyon. At sinabi rin doon na wala ng ibang sira na may nakasaad na halaga. Kinilala nila na may maliit na sira nung 8 ng Enero 2020. Kahit sinabi lang na maliit ang pinsala, nakita sa bagong Carfax na minor/moderate sa harap at harap kanan, ibig sabihin mas malaki talaga ang sira sa mga bahaging yon. Dahil sa maliit na aksidente, naging minor/moderate na ito na may pinsalang $15,000 at pakiramdam namin ay wala nang magagawa, pero nandito pa rin ang sasakyan. Kaya pwede naming gamitin ang sasakyan hanggang maubos ito o maghanap ng ibang opsyon. Ano pa bang opsyon? Iniisip ko pa rin ito. Gumawa ako ng listahan at nakipag-ugnayan sa Carfax. Ngayon, ang Carfax ay talagang mas nantatrabaho para sa mga dealership. Halata naman dahil may portal sila para sa dealership. Napansin kong mas para sa mga dealership ang Carfax kaysa sa mga consumer. Kaya tingnan mo yon sa ganung pananaw. Isipin mo kung kaninong interes ang kanilang pinoprotektahan. Sa'yo o sa dealership? Kanino sila pumapanig? Ngayon, alam ko nang maganda itong tool para sa mga consumer. Palagi naming inirerekomenda na kumuha ng Carfax report kapag bibili ng second-hand na sasakyan. Siguraduhin mo makakuha ka ng kaunting impormasyon tungkol sa kasaysayan nito. Tulad ng kung ilang may-ari na ang nagrehestro, mga petsa ng pagrerehestro, saan ito nairehestro, at kung na-write off na ba ito. Alam din natin na may mga gumagawa ng title washing sa US at ibang lugar. Dinadala mo ang sasakyan sa estado na may ibang proseso
o hindi kinikilalang pagrerehistro. Marami talagang kalokohan tulad ng title washing sa US kung saan nagsasakyan na may aksidente sa isang estado ay tinatago ang history nito. Dinadala nila ito, pinapa-certify at nirerehistro sa ibang estado kaya nagmumukhang malinis na ang record nito. Alam natin na nangyayari ito. Alam din natin na may iba't ibang klase ng mileage blocker na nilalagay ng mga tao sa mga sasakyan na ito. Alam natin na pwedeng pakintabin at pagandahin ng husto ang itsura nito. At bago mo pa malaman, pwede na nila itong ibenta na parang iba ang tunay na kondisyon nito. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa sitwasyong ito. Kaya ang ginawa ko, kinausap ko ang Carfax at gumawa ako ng listahan ng mga tanong. Tinukoy ko ang Carfax number dahil may hinihingi silang particular na code. May reference code number kasi. Hinihingi rin nila ang VIN, kaya ibinigay ko ang impormasyong iyon, ang VIN, ang Carfax na impormasyon, ang report, pati na rin ang sarili kong personal na impormasyon. At pagkatapos ay marami akong tanong dahil meron silang portal pero sinasabi doon na kailangan dealer ka para makapag-login sa portal na ito. Kung hindi naman, ang mga pangkalahatang tanong ay napupunta lang sa parang walang kasagutan. At yan ang tawag ko doon, parang isang walang laman na tangke ng kawalang pag-asa kung tutuusin. Natuklasan ko ang pwede mo pala itanong lahat ito, kaya marami akong naitanong. Isa sa mga tanong ko, may iba pa ba kayong impormasyon tungkol sa sasakyang ito? Wala bang sistema ang Carfax para masigurong napapanahon at tama ang mga ulat nila? Nagtatanong din ako ng mga bagay tulad ng paano nagagawa ng mga kumpanya ng insurance na magrekomenda ng $15,000 na pagkukumpuni kung ang halaga lang ng sasakyan noon ay $8,000 o $9,000. Paano nga ba nangyayari yon? Na yon, naghihintay na lang ako ng sagot. Dahil sa ngayon, bukod sa alam mo na, pagpunta sa Carfax para makita ang kasaysayan ng sasakyan, oo, may isa pa akong gustong sabihin. Tinanong ko rin sila kung pwede kong makuha ang invoice mula sa body shop dahil nagawa ko na yon dati. Dati ako may kotse na binili ko, alam kong may aksidente ito o pinsala. Pero hindi nakasulat at galing pa sa labas ng probinsya kaya hindi ko ma-request sa Carfax. Sa ICBC ako pinadaan ng Carfax. Sa kabilang probinsya, may sarili silang proseso at sistema ng pag-uulat. Kaya pumunta ako sa ICBC at mga registry, pero pinasapasa lang ako. Sa huli, binigyan din nila ako ng invoice mula sa body shop. Tinapan nila yung pangalan ng may-ari at ibang detalye, pero binigay pa rin nila sa akin yung invoice ng body shop. At dahil doon, nakita ko na lahat ng mga bagay na inayos sa dati kong sasakyan ay mas may kinalaman sa comprehensive claim kaysa sa collision claim. Kaya agad kong naisip na malamang alam mo na, baka nawisikan lang ng graba at nirepaint lang. At alam kong walang ginawang metalwork. Alam kong pinalitan lang ang mga headlight, walang metalwork o structural na parte na pinalitan, kaya walang history na aksidente. Kaunting pintura at plastic lang ang inayos. Malamang nawisikan lang ng graba. Sa huli, sinabi rin ng nagpadala ng ulat na malamang simpleng bagay lang kalagayon, gaya ng nabanggit. Napagtanto ko na kailangan ko itong malaman. Pupunta ako sa Carfax, dala ang ilan sa mga tanong ko at gusto kong makita ang invoice mula sa body shop. Gusto kong maintindihan kung paano magtatanggol ang kumpanya ng insurance. Gusto ko ring malaman kung napapanahon ng ulat na yon ayon sa date stamp. Kasi gusto kong balikan ito para maintindihan ko kung kailan nila in-update ang numerong iyon. Noong tinaas nila mula 0 hanggang $15,000 ang pinsala sa Carfax ng kotse, anong petsa nila ito in-update? Alam naman natin kumpleto na sila at otomatiko na lahat, computer process pa. Kailangan lang talaga ng konting background research. At dapat kaya nilang kunin ang impormasyong iyon. Kaya kung makita kong nakuha ng impormasyong iyon bago namin bilhin ang kotse, magkakaroon pa ng isa pang pag-uusap sa dealership. Kung na-update ang info sa $15,000 na pagkukumpuni matapos kong bilhin ang kotse, wala nang pananagutan ang dealership. Hanggang ngayon, wala pa akong basehan, kaya naghihintay ako kung alin sa dalawang desisyon ang pipiliin ko. Una, ipagpapatuloy ko ba ang pagmamaneho ng kotse na ito? Dahil aminin natin, magaganda talaga ang mga Honda. At nadala kami nito papuntang California at pabalik. At marami na kaming tinakbo. Sa totoo lang, naka-100,000 milya na kami sa kotse na ito mula nang bilhin namin. Kaya masasabi kong naging maganda talaga ang kotse na ito. Naging maganda talaga ang kotse na ito. Actually, hindi 100,000 kilometro, pasensya na, 60,000 milya mula nang binili namin ang kotse. Kaya naging maganda ito at wala akong reklamo pagdating sa makina. Pero pagdating sa katawan ng kotse, kailangan ko lang itanong,
Pwede ko namang gamitin ito ng gamitin hanggang malaspag at wala akong pakialam. Sa personal kong opinion, sa puntong ito, alam mo yon, patuloy lang namin gagamitin ito at gagamitin at gagamitin. At palaging may ganung opsyon. Umasa kaming magagamit ang buong market value ng kotse bilang trade-in para sa mas bagong sasakyan. Yun ang plano. At doon nagsimula ang problema namin. Dito namin nalaman na may issue pala. Dito rin namin natuklasan na mas malala pa pala ang sira. Kailangan kong hintayin ang sagot ng Carfax dahil sila ang susi rito. Sila ang may hawak ng susi, kumbaga. Sila ang may hawak ng mahalagang bahagi ng kwento dito. Dahil diyan nakasalalay ngayon ang lahat ng impormasyon. At ang pinakamasama pa, araw-araw sa buong bansa, sa US, Canada at sa buong mundo, may mga taong naloloko at bumibili ng mga sirang sasakyan na nire-rebadge at nire-repair lang. Alam natin maraming tusong taktika, pati mga kumpanya ng paupahan ng sasakyan na minsan bumabangga sa post o may customer na may nabangga. At imbes na i-claim nila ito sa insurance na magpapataas na kanilang deductible at magbabago ng lahat, pati na rin ang gastos nila ay tataas ng sobra. Minsan dinadala na lang nila ito sa talyer ni Joe sa kanto na kilala nila at pinapagawa na lang doon. Pinapagamit nila ito ng 2 taon pinaparenta, tapos ina-auction na lang at di na nila kailangan sagutin. Kaya madalas ganyan nangyayari sa maliliit na banggaan. At sa iba pang maliliit na insidente, alam mo na, marami sa mga maliliit na talyer, mga kumpanya ng paupahan at iba pang mga lugar ay ginagawa talaga yon. Sa mga maliliit na banggaan, kadalasan sila-sila na lang ang nag-aayos. Pero kung $15,000 na ang halaga, kakaunti na lang ang magtatangkang ayusin yon ng sarili nila. At malinaw na, kung napasama ito sa Carfax, sa pinakabagong Carfax, malamang na dumaan ito sa mga autoridad at malamang na dumaan din ito sa insurance. Kailan eksaktong nangyari ito? Gusto ko pa itong maintindihan habang pinag-aaralan ko. Kasi ngayon, naipadala ko na ang sulat na iyon. Yan ang pinakahuli kong ginawa, syempre, tungkol sa sasakyan na ito at sa nabanggang Honda. Humingi ako ng Carfax para sa karagdagang impormasyon. Patuloy naming gagamitin ang maliit na sasakyang ito dahil matipid sa gasolina at maganda. Maasahan ito. Kakatapos lang ng maintenance dito. Nagpaserbisyo ako at maganda talagang sakyan. Pero hindi ako masyadong nasisiyahan sa sitwasyon na yon. Dahil siguradong naloko kami, na-scam o nadaya o baka may nalusutan sa proseso. Ngayon, ang gusto ko ring ipunto ay isipin nyo kung ano ang nangyayari noong 2020-2021. Alam naman nating lahat na nasa bahay lang ang mga tao noon. Kaya, may mga tao ba sa Carfax na nagtatrabaho mula sa bahay, ina-update ang impormasyong ito? May empleyado ba sa insurance company na work from home at nag-a-update ng impormasyon? Parang ang work from home ay pwedeng may epekto o wala. Alam nating maraming kalituhan. Maraming pagkaantala sa lahat ng bagay. Ganun na lang nating sabihin, may mga delay sa pagkuha ng sasakyan. Gusto mong bumili ng bagong Toyota? Kailangan mong maghintay ng 1.5 taon, 2 taon para makakuha ng hybrid na Toyota. Maraming paghihintay, tambay lang, tapos biglang madalian, bago maghintay na naman. Alam naman natin na marami talagang ganun. Posible rin bang isa yon sa mga nakaambag sa nangyaring ito? Pwedeng simpleng hindi lang nagkaintindihan. Baka ganun nga. Pero habang lumilipas ang panahon, ibabahagi ko pa sa inyo ang iba pang impormasyon dahil alam kong gusto ninyong maintindihan kapag nahanap ko na ang punot dulo nito, ano talaga ang pinakaugat ng nangyari at ano ang magiging resulta nito. Hindi ako kontento sa impormasyon. Pakiramdam ko pinapaikot-ikot lang ako at parang nagtataas na lang ng kamay ang lahat. Hindi ko alam. Ayos lang naman yon. Alam mo, at ang solusyon na inirekomenda sa akin ng isa pang general manager ay sinabi lang, alam mo, ilista mo na lang sa marketplace at paulit-ulit mo lang itong i-post. Bawasan ng $50 linggo-linggo para manatili sa taas ng listahan. Pero hindi pa rin ako komportable doon. Pakiramdam ko kailangan kong maging tapat at bukas. Ngunit parang hindi naging bukas ang iba sa amin. Hindi ko talaga bibilhin ang sasakyan na ito kung alam ko palang may $15,000 na gastos sa pagkukumpuni. Sino ba naman ang gagawa nun? May ilang dealer na gumagawa niyan, pero di ko alam kung ganun din ang dealer na ito. Hindi ko pa masasabi, kailangan pa nating alamin. Pero alam ko na may ibang mga dealer na gagawin yon para lang makabenta at maipasa agad ang kotse sa halagang $180. Pero ngayon, kung gusto mo pang marinig ang kwento, ito muna ang lagay sa ngayon at magbabahagi pa habang nagpapatuloy ito. Kapag nalaman na natin ang iba pang detalye at nakakuha ako ng karagdagang impormasyon mula sa Carfax, siguradong ibabahagi ko yon sa inyo.
Siguraduhin din na tingnan mo ang kwento bago ito. Siguradong gugustuhin mong marinig pa ang iba pang bahagi nito. Kung di mo pa naririnig, pakinggan mo. Sana magkita tayo sa susunod mga kaibigan. Paalam!